Ayan. Have a great good evening sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay April 29, 2025. Batang oras ay, anong oras na anak? 10:08 PM. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala kong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, ninulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lofasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang Perlas ng Silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Wala mo na akong sawang aking pinasasalamatan lahat ng mga kapatid na patuloy na nanalangin para sa ating misyon. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na talagang todo suporta sa ating misyon. Okay. Hihingi mo na ako ng paumanhin sa inyo na ilang araw tayong hindi nakapag-FB Live dahil may ilang mga bagay na this is the part ng sabi ko nga sa inyo, hanggang sa kahuli-hulihan pagkakataon, matira talaga matibay sa ating lahat. May kanya-kanya po tayong pasanin sa ating mga life, but never give up. Okay. Kaninang umaga, sinubukan kong mag-FB Live, kaso yung lugar na kung saan ako ay hindi talaga kakayanin ng signal. So, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Okay. Sa pagkakataon na ito, dahil sa kabila ng kaliwat ka ng mga pangyayari, ang dami pa rin po, na nagtatanong sa akin regarding sa release, at ito ay nagmula sa mga iba't ibang organisasyon na hanggang ngayon ay nangangako sa inyo ng release. Ngunit, subalit, datapwat ang lagi kong paalala sa inyo, unahin hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran, katarungan ng nais ng Diyos para sa atin lahat, upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Nawa ay hindi kayo magsawa na marinig ang bagay na yan. Bago ang lahat ay mulit sa muli, ibahagi ko muna itong unang Korinto chapter 14 verse 1. Okay? May footnotes itong tungkol pa rin sa mga kaloob ng espiritu, dahil ito po ang dapat nating pagsikapan sa bawat isa. Okay? Kasi alam nyo sa lahat ng nangyayari, Metro Maynila, magkumpiyansa dyan. Okay, basahin ko muna unang Korinto chapter 14 verse 1. May pamagat ito ng tungkol pa rin sa mga kaloob ng espiritu. Sinasabi dito, pakamitiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kaya si Lidimin minsan pag naririnig ninyo na nagsasalita ako ng ibang wika, hindi po yan Latin. Okay? Actually, piniliwanag ko na sa even the writing, ay ko yan, kumbaga nakabisado ko yan. Okay. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao. Tama po yun. Okay? Yun po, maging kayo po, huwag ninyong sasabihin na si Lidimin lang ang pinagkaluban. Hindi po. Humingi kayo ng karunungan at gabay sa Panginoon, Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Tama po yun. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang pagtibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin.
Hindi po ito para magmaldisyon tayo. Ano bang Tagalog sa maldisyon? Yung magsumpa tayo ng kapwa, hindi po. Kasi po yung salita na yan ay hindi po yan Latin, at inano ko naman sa inyo na yan po ay isang pakikipag-usap. Kumbaga sa that is for me, kasi natutunan ko yan one of the secret strategy kung paano tayo makipag-communicate tayo kay God. But before that, talagang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pasensya muna kayo ha, tapusin ko muna ito. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa dako ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Ang sariling pananampalataya ay ang pinagtibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ay pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. So iba po ang kategory nun, no? Yung mga pastors, yung mga diakono, yung mga imam, sila po yung nagpapatibay doon sa iglesia. Pero yung salita, just like narinig niyo sa akin, is pagpatibay ng ng espiritu yan. Nais ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit mas gusto kong kayo'y nakapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. So, ang pagsasalita ng ganina, alam niyo kung bakit ito ang naitapik, ganito yan. Hello kay Madam RD. Talagang purihin ang nagsugo, naninindig ang balahido ko because ganun ho kasi ka-powerful. No, hindi ho ako, kung hindi ang salita ng Diyos ang powerful, hindi po ako. Actually, minsan ko lang itong gagawin. Doon nga pala sa may mga tela, regarding sa tela, huwag kayong mag-alala, At bago ko kayo tatawagan ng mga iba't ibang grupo, ay ano tawag nun? Abisuhan ko muna kayo para ang lahat ay hanggat maaari yung iba ay makapag-join, yung iba ay mas mabasbasan kasi hindi ho yan hindi ho yan pangpasikat. Hindi po yan para kayo ay umanib sa akin kasi wala naman po akong sikta na itinayo, wala akong simbahan na itinayo para dito kayo sa akin, Ako nga nagsasabi ako sa magsaliksik kayo. Okay? Magsaliksik kayo. But anyway, napunta tayo dito kasi alam nyo, naiiyak ako sa totoo lang kasi ito bang first of May, alam ko na may mensahe ito But evenly Dimin is napasil ako. Napasil ako kung anong mayroon sa 1st of May. Actually, April 29 ngayon, 2025. But until now, napasil ako sa 1st of May. So, ganun pa man, ay katulad ng sinasabi ko, always be prepared. Alam niyo nangyari dyan na sinasabi niyo just because of pollution dyan sa Maynila. Oh my God. Hindi ho yan. So, wala ho akong may ambag sa inyo kung hindi ang magpapaalala po sa inyong lahat dahil evenly Dimin Kanuta, hindi ko po kayo kayang iligtas, Siguro itong pagpapaalala ngayon ay for the future na at least nakapaghanda tayo. Marami pa pong mga magaganap, Wala lang akong time mag-share, nung nakaraan. At this time ako na nagsasabi regarding sa quantum financial system. Dimin Kanuto declare that quantum financial system, yung mga pinapalabas ninyong dyan ay reactivate. Excuse me, Dimin Kanuto, kaya kong patunayan na wala pa po dyan na tinatawag na reactivate o yahan po ay na-implement. Wala pa pong na-implement kahit isa. Yung ginagawa po ninyo dyan ay to convince people, to convince people. Ito namang mga kababayan natin, di ba? Siguro sabi nila dahil gutom na kasi ma'am. So, ang nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ang siyang tunay na makakapagtagumpay. Lagi niyong tandaan yan. Kaya mga keepers ito ng mga tagong yaman na ipinagkaloob sa inyo, na ipinagkatiwala sa inyo. Always remember, Anong sinabi? Darating siya na parang isang magnanakaw, ngunit subalit datapwat
Ang tanong, meron pa kayang nanatili sa kanilang mga tungkulin? Actually, redemption is not all about the material things but also the spiritual, no? Hindi yan na itong ginagawa nito yung mga pasikat. No. So, Lidimin Canuto, kung napansin niyo ang aking ngayon, yung aking storyline, no? Yung agila ginanyan ko, no? So, kung nakita ninyo yung storyline ko ngayon, buhay na buhay yung agila, no? Kanina, talagang parang, sabi nga ng asawa ko, pag may makakita sa'yo dyan, kasi, talaga, iba no? Iba. So, may meaning ho yun, no? Sa mga nakaka-observe, may meaning po yun, no? That agila and kahit anong sabihin ng iba dyan, that makapal ang mukha ko because, yes, Lidimin Canuto is from the bloodline of the Lion King at kung gusto niyo magkaubusan tayo ng dugo para patunayan yan, no? Para patunayan yan. Talaga kayo. But, katulad ng sinasabi ko, whoever you are in this world, even you are from the bloodline of the Lion King, you are the royal family, kung sino ka mang sikat sa alta sosyudad o sa planetang ito, ang tanong, ikaw ba ay handa na, no, para humarap sa manghuhukom, no? Meron bang kaya? Anyway, ito lang naman yun Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping now His command that He give? Are you ready now to face the Lord? No? Handa na ba kayo? Don't worry po sa mga certificate na yan. Why? Katulad ho ng sinasabi ko, meron po mga blank certificate dito but hindi ko po pwedeng i-release sa inyo yan na wala pong sign ang ating mahal na kapatid na sultan. Ngunit, subalit datapot, sinabi ko na nga sa inyo, mas mapalad yung first and the second batch, okay? Kasi meron talagang certificate, but gawin natin ng lahat, but so far, inaano ko yan sa inyo, mag-ano kayo dyan ang leader ninyo, kasi naman ho, sa totoo lang, ayaw ko kasing pangunahan, no? Ang desisyon ng ating mahal na kapatid na Sultan Hadjula Amilhasan, pero Lidimin na po, katulad ng sinabi ko, bilang ako po ang tumatayong leader sa inyo, ay inaano ko kayo, ano bang tawag nito? Yung parang sinasagot ko kayo, parang gi-take over ko na lang kayo. But it doesn't mean that Lidimin Canuto is more than kay kapatid na Sultan Hadjula Amilhasan. No, ganun na lang po ang respeto ko sa family na yan because I know the truth, so the truth shall set us free. No, so alam niyo sa totoo lang, mag-ingat kayo kay na wag kayong naninindig ang balahibo ko. Sabi ko nga until now, ano kayo talaga may first of me. Sinabi ko na sa inyo yung mga nangyari dyan. Europe, nagkakagulo na. According doon sa mga nakikita natin. Wag ho kayo magpakasigurado. Okay? Dahil maging dito yan sa Pilipinas, mangyayari po yan. Sinabi ko na nga sa inyo, kung release ang pag-uusapan from January 2025 hanggang December 2025 na yan, meron pong mga schedule for releasing. Because in fairness sa ibang mga kapatid na gumagalaw dyan, no, without approval, ako naman na-appreciate ko naman yung mga effort niyo, but most of you is talaga naman is may mga technical problem. Okay? May mga technical problem. Alam niyo ang keyword na ang keyword na ibinigay sa inyo. Anong sinabi? Antayin ng lilitaw. Kaso, ang daming I am. But anyway, puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dahil sinisigurado ko yan. Lahat ng nagsasalitang ako si ako ay si ako nga. Lahat tayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Okay? Why Alpha Power Omega? No? Ito na ngayon kinuwento ko sa inyo that tinawag ako ng, mawalang galang na doon sa iba, no? Apo Concepcion, but kinabukasan yan, ginising ako ng tinig
sa sobrang liwanag, hindi ko talaga siya kayang kumbaga nakayuko lang ako at in-explain sa akin, no, na wag ako magpatawag ng apo. Instead, siya lang. No, kasi even the Bible, okay, the Muslim, the Christian, no, sa Muslim, Allah, kahit sa Saksi ni Jehovah, sa Iglesia ni Cristo, sa iba't ibang mga denominasyon ng simbahan, naniniwala sila ng Alpha Omega. No? Kaya lang ang sabi sa akin, wag alisin ang power. Kasi even the Bible, dahil sa kapangyarihan, ang berbo ay naging tao. But anyway, wag na natin pag-usapan yan, no? At mayroon akong, alam ko yan, mayroon ako dito, no? Mayroon akong nanonood ng ano ko, tapos ililibak mo ko. Kala mo, hindi ko alam, ha? Voicemail mo, nakasend sa akin yan, pasimpleng tira ka sa akin, no? But anyway, okay lang. Okay lang yan, no? Basta ako nagtatrabaho ako para hindi para sa akin, kung hindi para po sa inyo to no? Para po sa inyo to, sabi ko nga sa inyo, from January 2025 hanggang itong December 2025, marami pong naka-schedule for releasing po yan. But the question is, sino ang mag-approve, no? Na-explain ko na yun nung nakaraan, kaya huwag ho tayong maging salbahe sa kapwa natin, no? Kisyuhudang tingin ninyo ay patay gutom sa inyo, kisyuhudang busabo sa paningin ninyo, aba malay nyo po yun pa palang mag-approve. Ganyan ang mga ugali ninyo. Nakahawak lang kayo ng mga kapiranggot na papel na Xerox. Hoy, Diyos ko, patawad. Ako lang ang anak ni FM, ako lang. Hay, Diyos ko, ayoko na sana magsalita nito, no? But anyway, kapatid na bunso, sana, no? Sana napapanood mo. Nagwo-worry ako kasi I remember Doc Ama, no? That sometimes in my hands, no? Sobrang katiyan, namamaga ang kamay ko. At my age of 45 po, ngayon lang kasi ako nakaranas na pag kumain ako ng manok, oh my God, nag-iiba. Meron pang one time, ang laki talaga ng kamay ko. Tapos kanina yung mga paa ko parang binutas. Alam nyo yung pinako si Kristo, di ba? Doon talaga sobrang kati talaga, as in talaga. Ewan ko ba kung kailan ako nagkaedad ng 45, saka lang naman ako nakaranas ng medyo, hindi naman siguro nagkakaedad, no? But nagulat lang ako pag kumakain ako ng chicken, bakit ganun? No? Normal naman ang dugo ko, at saka, sawa ng Diyos, wala naman akong diabetes. So, katulad ngayon, minsan ako ho talaga hindi sa natatakot, kahit ako ho, pag tumitingin ako sa sarili ko, parang, ba't kakaiba? Magta-transform na ba ako? Wag naman mangyari na hahati yung katawan ko. Char lang po yan, pero totoo po, promise, no? May about sa, medyo may kakaiba, no? So, katulad nito, no? Ang lalaki ng kamay ko, bigla siyang lumalaki, hindi ko siya maintindihan. No? Tapos, yun lang, pag kumati siya, ang laki ng kamay, no? Tapos pakiramdam ko parang lilipad ako, char. Magta-transform na yata ako eh. Basta, itong tandaan ninyo ha. Sikapin ninyo that, ayan na naman si Lobat. Sandali lang, pupunta ako sa kwarto ko. Ay, nako, sandali. I need to go in my kwarto. Sandali, ha? Dali, aray ko. No, kasi malolobat ako. So, dyan mo ng Bible. Ano ba yung sinabi ko sa inyo? No? So, sikapin nyo po, kasi, tawag nito, sandali lang huwag kayong aalis. Dali. Okay. Kailangan kong putulin to. Oops. O, yan na. Ayan na. So, ayan. Sorry kasi, ayan. So, ayan na yata. So, alam niyo mga mahal kong kapatid, no? Katulad ho ng sinasabi ko, ako po ay nalulungkot sa totoo lang kasi alam niyo yung mga ibang sinasabi ng iba na, ma'am, makilala mo pa kaya kami, ma'am? No? Ako sa totoo lang, kaya ngayon pa lang sinasabi ko na ako na yung pinakamasamang nilalang para sa inyo. Kasi sa totoo lang, alam ko yan na
something happened, no, na hindi siya pangkaraniwan. So, yung nagsasabi na, ma'am, makilala mo pa kaya kami, ma'am? Ako makikilala ko kayo eh. Pero ako, hindi ko alam kung makikilala ninyo ako. Basta ako makikilala ko kayo eh. Lalo na yung mga taong naging tapat sa akin. At ito yung, ito yung for me ha, na talagang ngayon pa lang iniiyakan ko yan, that baka dumating ang panahon na yan na hindi ko man or ayaw ko man kayong saktan, pero mangyayari at mangyayari yan. Hindi ako makatupad sa mission ko pag hindi ko nagawa yan. Okay? Maybe yung iba hindi ako naiintindihan, pero kaya ko siya inihahayag ngayon para balang araw, whatever happens, ano man, magbago man ang anyo ko, ano man dyan, is makilala ninyo ako that sa pamamagitan ng salita ko ngayon, pagdating ng panahon, na malapit ng panahon, na pag mangyari yan, hindi niyo ako kasusuklaman. Okay? Hindi ninyo ako kasusuklaman. Kasi sa totoo lang, it is very hard that yun bang you try your best para maging mabuti ka sa tao, pero nagiging masama ka just because of other people. Nagets nyo ba ako? So, ayoko na balang araw ako pa rin ang magiging katitisuran ninyo at talagang mangyayari yan. But wala na akong magawa kasi may mga bagay na kailangan talagang itong mangyari. Okay? Mangyari sa ating lahat. Marahil ang iba ay hindi ako naiintindihan. Pero sa mga nakakaintindi, pag mangyari na ang mga bagay na yan, doon ko rin talaga makikilala kung sino talaga ang lubos na nakakakilala sa akin. Dahil naghayag na ako sa inyo sa pagkakataon na ito. Okay? At sa pamamagitan yan, sorry but I don't know eh. Parang ganito lang yun eh. Bakit sinabi ni Jesus that I am the way and the truth in the life? No one comes to my Father except by me. Kasi pag nakilala nyo ng lubusan si Jesus Christ, alam nyo na ang gagawin ninyo. You accept everything. Pag tunay ninyo siyang nakikilala, you accept everything. No? You accept everything. At itong you accept everything ay may kinalaman ito sa tinatawag na redemption. Because redemption is not all about the good things but also in the bad things. Okay? Kasi yung iba, yes, ang iba nga nag-aaral pa nga ng Biblia eh. Ako hindi ako nag-aaral ng Biblia. Ngunit subalit datapwat. Minsan sasabihin ng iba, oh, yung sinabi ni Ma'am Lidimin, kaya nga marami nagsasabi, Ma'am Lidimin, yung sinabi mo, nangyari na naman, ganito. I don't have a power, hindi pa ako manghuhula. Okay? Kung anong dikta ng Espiritu, yun lang din po ang binabahagi ko sa inyo. Okay? Kaya sana, kaya lagi kong sinasabi, nawa ang Espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan ay sumasa atin lahat. No, yun ang bungad na pangbati ko sa inyong lahat. At this time, okay, katulad ng sinabi ko, kasi itong 1st of May, hindi ito isolated area eh. Buong mundo! Yayanig ang buong mundo! Ha? Yushara hiya lafrakadayasin kuri hiya la hiya santay na karalayasa da iya lavra yidi iya santay kana mo iya kana hiya santa na hiya santa nanintik ang balahibo ko, huh? Nakita niyan?
isang very powerful, isang very powerful na namumuno ng isang bansa. Talaga lang naman. Dahil hindi kasi pwede na sa inyo ang masusunod. Hindi pwede. And I, Lidiming Canuto, pinanindigan ko yan at walang eleksyon na magaganap dito sa Pilipinas. Dahil oras na ipagpilitan ninyo yan. Ewan ko na lang sa inyong lahat. Tingnan ko kung hanggang saan ang inyong mga kapangyarihan. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang inyong mga yaman. Mga yaman na ninakaw niyo naman din sa taong bayan. Kayo'y mga hangal. Ay, ewan ko sa inyo. Ipagpilitan nyo ang gusto nyo. Ipagpilitan nyo at makikita nyo. Bansang Pilipinas, pinagmamalaki na titingulain ng buong mundo. Ngunit naging matigas din ang inyong mga ulo. Pinagmamalaki ninyo ang ipinagkaloob sa inyong mga karunungan. Pinagmamalaki ninyo. Lahat na may tuhod ay lulod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Lahat na nagsasalitang may mga kapangyarihan. Lahat ay ipunin, lilipunin kayong lahat. Iisa lang ang dapat luluhuran. Ang iisang Alpha Power Omega. Hindi pwedeng kailanman ang nilalang ay papantay sa naglalang sa kanya. Puri ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Huwag kayong magpakasigurado, Pilipinas. Dahil yung mga nangyayari dyan sa iba't ibang kontinente, hindi exempted ang Pilipinas. Dahil maging ang Pilipinas ay lilinisin ito. Lilinisin ito dahil sa mga kapangyarihan ninyo. Kapangyarihan na kayong lahat na pinagkalooban, kayong lahat ay nagmamagaling. Wala nang ang halos magpakumbaba sa inyo. Kayo'y mga hangal. Mga hangal. Abangan nyo to. Pinakamataas na leader ng isang bansa. Ipagpatawad ninyo. Ipagpatawad ninyo. Nangyari na ang pinakamataas ng leader ng isang simbahan. Nangyari na ang mga bagay na yan. Dahil mahilig kayo sa see is to believe. Ngayon, dahil yan ang gusto ninyo, ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo. Kaya si Lidiming Canuto, pinaninindigan yan. Walang eleksyon. Dahil oras na ipagpilitan ninyo ang nais ninyo. You better watch out. Sino pa kaya ito? Isang dating presidente dito mismo sa Pilipinas. Ulitin ko. Isang dating pangulo o presidente. Yan. Tsugi yan. Tsugi yan. Ngayon, nasaan ang mga kapangyarihan ninyong pansalibutan? Kaya ba ng mga pera ninyo? Kaya ba lahat ng bagay? Hindi na kayo marunong umapak sa lupa. At katulad ng sinasabi ko, isang kilalang business tycoon ito. Tsugi rin. Nang aanggin kayo ng lupa, tapos pag kayo ang namatay, sa lupa kayo babalik. Mabuti pa ang lupa. Dahil pag kayo ang namatay, sa lupa kayo babalik.
Huwag kayong magalit kay Lidimin Canoto. Dahil yung bata na yan ay wala rin namang magagawa. Wala siyang magagawa. Kapag hindi yan inutusan, hindi rin yan gagalaw at wala siyang magagawa. Kahit patayin ninyo ang isang Lidimin Canoto, ang espiritu na siyang kumikilos ay hindi niyo mapapatay. Huwag ninyong katakutan si Lidimin. Katakutan ninyo ang espiritu na siyang nagbibigay sa inyo ng mga pahayag. Ha? At huwag ninyong aasahan ang pag-ibig na mangingibabaw dahil ang mga pag-ibig ng tao ay mapangimbabaw. Ha? Ang tunay na pag-ibig ay sakripisyo. Mas inuunan niya ang kapakanan ng kanyang kapwa kaysa kanyang sarili. Yan ang tunay na pag-ibig. Yan ang tunay na pag-ibig. Kahabag-habag ang mga nilalang na tao. Kahabag-habag. Kung tutusin, kayo ang pinakamaswerte na nilalang. Ibinigay sa inyo lahat-lahat. Ha? Bago pa nilika ang tao, ibinigay sa inyo ng lahat ng kataas-taasan ng mga pangailangan. Ngunit hindi kayo nakontento. Ha? Uulitin ko, isang pinakamataas na leader o presidente ng sikap na isang bansa. Tsugi, abangan nyo to. Bakit hindi nyo ito maitatago? At ang pagkamatay ni Pope Francis na yan. Ha? Mas marami ang mahahayag. Mahayag, mahayag, mahayag. Mismo sa inyong mga sariling bibig. First of May. Maging ang batang Lidimin ay nakapag-isip ano ang meron sa 1st of May. Ha? Ano ang nasa 1st of May? Ha? Yung mga release na sinasabi nyo? O baka naman another big bombastic release? Ha? Natatawa ako sa mundo ng mga tao. Natatawa ako sa mundo ng mga tao sapagkat walang kakuntintuhan. Lahat gusto sa kanila. Ngunit, subalit datapwat, alalahanin ninyo, nawa kayong lahat makalaya sa kuko ng agila. Marami sa inyo ang mga matatalino, ngunit subalit datapwat, ang sarili lang nila ang kanilang ninanais na maging tanyag. Marami sa inyo ang nagsasabing anak ng Diyos, ngunit subalit datapwat, takot ihayag ang buong katotohanan. Mga hangal at mga mapangimbabaw. Dahil ang tunay na mandirigma para sa Diyos na kataas-taasan, hindi takot ihayag ang buong katotohanan. Ha? Marami sa inyo. Marami sa inyo. Ang eleksyon. Ako'y natatawa sa inyo. Sige! Sundin nyo ang gusto nyo. Ngunit walang sisihan. 4 na elemento ng digdig. Ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Ha? Merong isang lugar sa Mindanao. Bumuka ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Pagdating ng Rayna, pakimbot-kimbot siya.
Handa ba kayo sa bagay na yan? Sisira ang bulaklak, bumuka ang bulaklak, pagdating ng Rayna, pakimbot-kimbot siya. Humanda kayong taga Mindanao! Dahil mahahati ang inyong mga kalupaan! Ngunit subalit datapwat, ang tunay na nakakilala sa sinasabi ninyong redempsyon, magalak kayo! Dahil yan ang pagkakataon ninyo. Ha? Dahil kabiguan man yan para sa iba. Ngunit subalit na tapat, sa tunay na nanampalataya, yan ang inyong katagumpayan. Sisira ang bulaklak, dumating ang bulaklak. Pagdating ng Rayna, pakimbot-kimbot siya. TikTok pa more. Ha? Naintindihan niyo ba ako? Mindanao! Humanda kayo! Bubuka ang bulaklak! Baka akala ninyo kung anong bulaklak ang sinasabi. Ang lupa ay bubuka. Mayroong lupa sa Mindanao ang bubuka. Ngunit sa tunay na mga mananampalataya, yan ang katagumpayan ninyo. Habang ang iba ay nangangalit sa takot ang kanilang mga ngipin, ngunit sa tunay na nakakilala sa kataas-taasan, yan ang ikatagumpay ninyong lahat. Ha? Mindanao, 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 the land of promise. Sabi nyo, ang Pilipinas ay mahal ng Diyos. Opo, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Ngunit subalit datapwat, marami na rin sa inyo ang mga mapangimbabaw. Marami na rin sa inyo ang ako. Ako si ako. Ako si ako. Ako ay si ako. Ngunit kayong lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Mindanao, tandaan ninyo ito. Kung anuman ang mangyari sa Luzon na yan or Luzon, mas higit pa na mangyayari sa Mindanao. Ha? Yan ay hindi upang sirain ang Mindanao. Yan ay upang maprotektahan ang isang nilalang na hindi katanggap-tanggap sa inyo dahil sa inyong mapanghusgang mga mata at mapanghusgang kaisipan dahil sa dulong o karunungan ng pansanlibutan. Kaya walang tumanggap sa kanya. Busabos, patay gutom, mabaho, putik, hampas lupa ang tingin ninyo sa nilang na yan. Tandaan ninyo, ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan, higit pa sa salapi na magagawa, higit pa sa 10 hari na magagawa, at magliligtas sa inyong kapahamakan. Ngunit, dahil sa inyong mga karunungang pansalibutan, walang naniwala sa inyo. Nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Ngunit subalit tatapat ang sinasabi ko sa inyo. Ang tunay na mananampalataya sa kataas-taasan, magalak kayo. Kung ngayon umiiyak kayo dahil sa kahirapan, sa araw na yan, iiyak kayo sa kagalakan. Ang magtapat o ang tunay na tapat sa kanilang mga tungkulin, ang siyang tunay na makakapagkamit ng katagumpayan. Matira matibay at kanya-kanya ang kaligtasan ang tao. Ha? Kaya, bago pang huli ang lahat, kilalanin ninyo maigi ang inyong mga sarili. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang papel mo sa mundo? Ha? Mga mahal kong kapatid, Luzon,
Luzon, Visayas, Mindanao, ang tunay na dabigwan. Parang kapilang yan. Ha? Uulitin ko, Mindanao, humanda kayo. Hindi ko sasabihin kung saang insaktong lugar na ito para matuto kayong manalangin. Taimtim na panalangin at higit sa lahat, humingi kayo ng kapatawaran sa kataas-taasan. Ha? Bubuka ang lupa. Marami ang mangyayari. Paano kung magkasabay ang Luzon at ang Mindanao? Ha? Kayong mga taga-kumilik kayo dahil matitigas ang ulo ninyo. Sige, ipagpilitan ninyo ang eleksyon na sinasabi ninyo. Ha? Ipagpilitan ninyo. Ha? Baka mamaya may mga biglang mangyayari at yung mga opisyal ng gobyerno ay kanya-kanya ng akyatan at hahanapin ang bundok ng Sion sa halip na eleksyon. Ang isang lidimin, luka-luka, baliw, tanga, busabos, patay gutom sa paningin ninyo. Lahat ng panlalait ibinigay ninyo sa bata na yan. Ngunit subalit datapwat, darating ang araw, panunuorin kayong lahat. Maging siya, wala na rin siyang magagawa sa inyong lahat. Wala na. Ha? Kaya kayong mga nilalang ng tao dito sa mundo ng inyong planeta, ha? Ngayon pa lang hanggat mayroon pang natitirang kunting oras, ha? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at bumalik kayo sa tunay na Diyos. Ha? Huwag kayong mag-alala. Dahil ipaparanas pa sa mga mayayamang ito na mapang-api sa lipunan. Chris Aquino, sayang ka. Isa kang matalinong nilalang. Sinabi ko naman sa'yo sa pamamagitan ng batang patay gutom sa paningin ng lahat. Ipagpatawad ninyo ang isang batang lidimin. Kung nakinig lang kayo, yung naranasan mo na maging ang mga doktor ay hindi alam ang lunas, ngunit subalit datapwat. Ang tatak ng may espiritual kayang lunasin yan. Dahil walang imposible sa kataas-taasan, ngunit subalit datapwat. Naalala mo ba ang tungkol sa isang binatang mayaman na binabanggit sa Biblia? Nais niyang makapasok sa kaharian ng Panginoon. At nagtanong siya kung paano siya makapasok nito. Kaya sinabihan siya, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibigay niya, lalo na doon sa mga duka. Ganun lang kasimple. Ha? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ito ang karunungang espiritual. At huwag kayong mag-impok ng mga kayamanang nandito sa lupa. Dahil marami dito ang mga magnanakaw. Ha? Ipagpatawad ninyo ang isang batang lidimin. Dahil ang bata na yan ay wala namang alam yan. Walang alam ang bata na yan. Ang katawang lupa ay ginagamit upang magbigay sa inyong lahat ng mensahe. Mensahe na hindi para siya ang itaas ninyo. Walang ibang nais yung bata na yan. Kung hindi, ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Shara hira lafra yarsinsini. Hira hayarsinsini yalavri. Yasina ira sinsina lafra. Taikizira yara sanshika iyak. Shakra iya hayarsinsin. Tayrawun sa shira lafra yi. Tay shuk hayshida. Ibig sabihin,
Pinapanalangin kayo na mga may tunay na pananampalataya na higit sa lahat, kumapit kayong maigi at huwag kayong manlimig. Pagtibayin ninyo ang inyong mga pananampalataya. Si Satanas ay wala sa impyerno. Maaring kasama ninyo sa mismo ninyong sariling pamamahay. Europe, nagkakagulo. Middle East, nagkakagulo. 4 na direksyon ng mundo. North, East, West, South. No? Sa ayaw at sa gusto ninyong tanggapin. Lalabas at lalabas at lalabas at lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Ang isang katotohanan na hindi ninyo matanggap kailanman. Yan siya ang hahanapin ninyo. Mulit sa muli, huwag kayong magdamdam sa isang batang lidimin. Dapat magtulungan kayong lahat. Magtulungan kayo na ayon sa inyong kalooban. Dahil ang bata na yan, hindi niyo rin alam ang takbo ng utak niyan. Ang bata na yan, bagamat may inutos sa kanya, pero maging siya ay kinokontrol niya ang kanyang sarili para sa inyong lahat. Para hanggat maaari, kayong lahat ay may pagkakataon pa para iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng mabubuti ninyong gawa at pananampalataya ninyo. Dahil ang batang lidimin ay hindi kayo kayang iligtas niyan. Hindi kayo kayang iligtas. Subalit datapwat sa pamamagitan ng mga paalala, makakapaghanda kayo ngayon pa lang. Mga taga-Kumilik. Batid ko na nakakarating sa inyo ang mensahe ng isang batang lidimin. Oras na ipagpilitan ninyo yan, ipagpatawad. Hindi yan pang maldisyon sa inyo. Hindi yan pagsumpa sa inyo. Pero kung talagang ipagpatawad ninyo yan, ngayon pa lang, dahil baka isang pinakamataas ng opisyal ng Kumilik, baka mamaya bago mag-eleksyon na sinasabi ninyo, tsugi na rin yan. At hindi ninyo maitatago ang katotohanan. Mag-aalingaw-ngaw ang balita na yan. Sige, ipagpatuloy nyo ang gusto nyo. Katulad ng sinasabi ko, si Lidimin Canoto, walang alam yan. Ang bata na yan, walang kapangyarihan yan. Nagpapaalala lang. Uulitin ko, Kumilik, alam ko. Alam ko, nabatid ko ng aking mensahe sa pamamagitan ng isang batang pulubi na yan. May nakakarating sa inyo. Pero pag ipagpilitan nyo talagang gusto nyo, baka sasabay ka sa isang pinakamataas na leader sa mundong ito. Apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Diyan ang yayanig sa buong sangkatauhan. Hanggat hindi kayo makikinig kung ano ang tama, wala kayong magagawa. Uulitin ko, ang binibigkas ng isang batang Lidimin Canoto, maging ang bata na yan ay walang alam. Ang katawang lupa ay ginagamit lamang. Mulit sa muli, walang hanggang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan ang nag-iisang Alpha Power Omega,
purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Paalam na sa inyo, mga mahal na kapatid. Shukara, Hir Santay, Yashinay. Lahat ng mga may tunay na pananampalataya, gabayan nawa kayong lahat, iligtas kayong lahat sa lahat ng uri ng kapahamakan. Lalo na sa mga taong pasama ng pasama ng pasama. Isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ganyan kung magmensahe ang Espiritu. Ako naiiyak. Umulan ba? Yan, biglang umulan. Kahit sa amin dito, iba ang dating. Meron isang pangyayari na ipinakita na sa akin yan, pero hindi ko inihahayag, pero pinakita na sa akin yan, at ako'y nalulungkot dahil siyempre maraming buhay ang dapat isaalang-alang dyan, lalo na sa mga bata na wala naman talagang alam, no? So ngayon pa lang naiiyak ako. Sa totoo lang, naiiyak ako kasi kung tutuusin, mahal naman talaga tayo ng Panginoon. Kaya lang, dahil sa kasalanan ng mga tao, ngayon biglang umulan sa amin. So, ganon. Maging dito sa amin, masakit man, pero kailangan mangyari ang mga bagay-bagay para matupad na ang propesiya at ang kalooban ng kataas-taasan na masusunod at hindi talaga sa tao. Okay? So, mga mahal kong kapatid, manalangin kayo. Okay? Huwag ninyong kaligtaan ang manalangin, humingi ng awa habag sa kataas-taasan. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Okay? At hanggat maaari, humingi na rin tayo ng tawad sa mga taong natin na mga naging katampuhan natin, no? So ako, tulad ng sinasabi ko, huwag kayong magagalit sa akin pag sinabi kong walang release. Hindi po yan para panghinaan kayo ng loob, lalo na ang inyong mga leaders, no? Pero yun po ang totoo eh. Wala akong nagagawa. Pero darating din ang mga panahon na yan. Okay, so mulit sa muli, Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Okay? So, isang mapagpalang, magandang gabi sa inyong lahat.